Pinupurihan ng mga senador ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Ikinatuwa rin ng mga mambabatas ang mga inisyatiba ng presidente na magkaroon ng mabuting pamamahala. Si Joy Gumatay sa detalye. Kasabay ng mga papuri mula sa sambayan ng Pilipino, ikinalugod rin ng Senado ang laman ng kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinilala ng bagong Senate President na si Senador Aquilino Pimentel III ang pagdedeklara ni Duterte ng unilateral ceasefire sa Communist Party of the Philippines. Sana raw ay maging daan ang hakbanging ito upang makamit natin ang pangmatagalang kapayapaan para sa lahat. Ganito rin ang hiling ni Senador Grace Poe. Bagamat hindi pinalad na manalo bilang Pangulo ng Bansa, natutuwa pa rin ang kagalang-galang na senadora, gayong damang-dama nga nito ang pagnanais ni Duterte na maiayos ang ating relasyon sa iba't ibang grupo ng komunista sa bansa. Higit pa rito, hindi naman niya ikinailan na nagulat siya sa pahayag ni Pangulong Duterte na nais niyang ipagpatuloy ang Bangsamoro Basic Law. Matatandaan na nilagdaan ang naturang batas ng Moro Islamic Liberation Front at ng ating gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Positibo rin ang reaksyon ng dalawang neophyte senators na sina Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian sa SONA ni Pangulong Duterte. Ikinatuwa ni Senador Villanueva ang pagnanais ng ating Pangulo na pag-ibayuhin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalago ng mga oportunidad upang makapagtrabaho sa bansa. Naniniwala ang senador na magiging makamasa at malinis sa anumang bahid ng korupsyon ang kasalukuyang administrasyon. Ikinalugod naman ni Senador Gatchalian ang pagiging totoo at taus-puso ng SONA ni Pangulong Duterte. Ngunit ipinahayag rin ito ang pagkadismaya dahil tila dinaanan lamang raw ni Pangulong Duterte ang isyu ng edukasyon sa Pilipinas. Bilang tagapagtaguyod ng libreng edukasyon para sa lahat, umasa si Senador Gatchalian na magbabanggit si Duterte ng mga konkretong plano upang mapabuti ang sistema ng ating edukasyon. Naniniwala kasi ang senador na ito ang pinakamahalagang serbisyong pampubliko panlaban sa kahirapan. Sa kabila nito, maasa pa rin ng senador na susuportahan ni Duterte ang mga panukalang batas patungkol sa edukasyon, lalo na yung inisyatiba tungo sa pagsabatas ng libreng tuition sa lahat ng pampublikong universidad at kolehiyo sa bansa. Sa dami at lawak ng mga isyong binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang unang SONA, naniniwala si Senador Sonny Angara na kailangan ng kasalukuyang administrasyon ng matinding suporta, hindi lamang mula sa mga mambabatas ngunit lalo't higit mula sa sambayan ng Pilipino upang makamit ang katagumpayan ng mga planong ito sa susunod na 6 na taon. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.